Hello, yan. So, eto na. So, next naman is yung basic operational. Huwag nagpaligoy-ligoy na, naka-do.net. Basic operations, which is yung CRUD. So, ayan. So, nung last or nung sa una po natin nag-establish tayo ng connection, which is ito, string connection string, data source, DICT, which is makukuha lang naman natin to dun sa ano natin, no? Sa SSMS. Initial catalog or yung database natin. Yan yung database. Ito yung server and ito yung database. Hopefully, malinaw naman sa screen, no? So, ito yung ginawa nating class or object na nag-establish ng connection. Yan. So, 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 next naman is gawa tayo ng CRUD. So, unahin natin is yung tinatawag natin na siguro read muna, no, before the all and all. So, siguro tatanggalin ko na to si ano, si BTN na to. I-delete ko na yan. So, hindi ma-delete. Yan, delete, delete. Yan. So, ito yung kukunin natin, no. So, ito si SQL connections. So, siguro, kaya na muna natin yan dyan. So, ito. So, meron tayo ditong data grid, data grid view na gagamitin natin na siya yung mag-show ng data natin. Ayan. So, drag and drop lang naman. Siguro, i-dock ko na siya. Lagay natin dyan. Ayun. So, we have the data grid view. So, yan, sa data grid view, yan natin establish or gagawin yung connections. Yan tayo mag-show ng ano, data. So, siguro dito sa code, punta tayo dito sa code sa form1.cs. Gawa tayo ng ano, function, private void, um, so private void, siguro load data or ayan, load data. So, load lang naman natin yung data sa data grid view. So, dito, para ma-load natin yung data grid view, since ito, yung established connection natin, kakailangan natin yan, no? Hindi nyo kakalimutan yan. Lagay ko naman yan para makuha natin. So, gawa tayo ng string na query. Itong query ito yung ano, yung SQL query. Dito natin ipipaste or ilalagay yung um, same lang naman function na ito dun sa ano, sa SQL na natutunan nyo yung pag ano, retrieve po baga ng data. So, select all. Ang all is star, select all from student. So, ito yung ano, yung select all. So, meaning, select niya lahat row or column, no? And student. So, yung student, yun yung table natin. So, and next naman is establish natin ulit yung ano, yung connection using SQL connect. Mali. Caps lock na S. SQL malaking C and connection. Yan, SQL connections. Connect equals new SQL connection. Dito sa SQL connection is yung ating connection string. Wala. Ayan na, okay na. So dito, pwede naman kayo maglagay ng try catch para palaging safe no ang code natin. Lagay tayo ng try catch exception C. Try catch exception. And so dito sa try catch connections, so we need to open the connection string. Kasi kanina, nung una, ito yung ginawa natin connection string. So, connect open. So, dito, yun yung basic. Ito, dito, i-open natin yung connection string. And we need to, dun kasi sa lessons na pinost ko, we will be using SQL data adapter. SQL. So, si data SQL adapter, and adapter, siya yung parang container na temporarily store natin yan dyan. So, okay, dyan natin i-save muna. Parang nakaharap niya sa RAM eh. Yan, so, instead na
automatically nasa ano na, sa database directly. So, ayan. So, query, which is ito, yung query natin, yung select all from student. So, ayan query. And yung isa naman is yung ating connection string. Ay, hindi, connection string. Connection string. Pero nag-establish na tayo dito ng object na ito na ang gagamitin natin. Kasi dito sa connection string, na-call na natin yung object na ito na SQL connection. So, ayan, connect. So, ayan. Okay. So, next naman is gagamit tayo ng data table. So, data table. Kasi papas natin sa table. Data table, DT yan. Tab-tab na lang. Okay na yan, DT. So, data adapter. Kailangan natin si adapter. And, i-fill na natin siya dito sa data adapter. Sa object na to na data grid view. So, adapter which is ito yung SQL adapter na sinave natin sa object na data adapter. So, adapter dot fill and yung DT or data table na object. So, and next naman is yung object na data grid view. And data grid view 1, mali pala. Data grid view 1 dot data source kasi kailangan pala natin tawagin yung data source dito. Hopefully tamang spelling ito, no? And data source, yung data table. So, ayun na po, okay na po siya. So, and kapag may error, siguro lagay tayo ng message box. Tapos show. Optional lang naman to. Para, baka hindi ko ayaw niya ng ganyan. So, error, retrieve. Error na lang. Pinapirapan yung buhay ko. So, ayun. So, dito, si load data, kailangan natin siyang ilagay dito sa form1.load. So, kasama natin siya sa initiation. No? So, kapag nag-run yung form1, automatically, kukall natin yung load data. So, mag-show na siya dito sa data grid view natin. So, try po natin i-run yung application. Hopefully, okay naman lahat, no? Mag-show dyan. So, meron na akong dating data dun sa SQL. Okay. Save. So, bakit may data siya? Ayan. So, kasi nagkuha tayo dito sa database natin. X1 ko lang, no? Tapos, student, DB, and tables. Tables, we have the DB student. Or, yan. So, siguro, select top 1 row. So, may mga data na yan. O, yan, makikita nyo, may data na siya. So, ni-retrieve lang naman niya yan. So, and nilagay sa data grid view. So, ayan. So, si data grid view, pwede po kayo dyan makapag-edit, no? Parang ano yan eh, OOP na din siya na pwede kayo makapag-sort, ma-update yan. So, pero maglalagay kayo ng another function, no? So, on-click, sort, ayan ang default niya. Sort, student name. So, pwede nyo naman po yan maano, ang tawag doon, masagad yan dyan dito sa gilid. So, I'm not quite sure pero siguro edit columns. Tapos sa columns kailangan ay wag mali. So next time ko na yan tuturo. Properties may ano yan eh. Para auto size hindi siya dapat auto size. Enable sizing. Asan na kaya yun? Sa design. Ano siya eh, parang pwede na yan maano. Column. So yung column size mode niya. Auto size lang ang nandito. Dapat kasi ano yan eh, naka-auto-arrange. So, anyway, as long as okay yung read natin, yan na naman importante. So, yan, nakuha naman natin. So, next naman is, gumawa tayo ng function na nakakapag-insert tayo ng data. Okay? So, basic lang naman po ito. Maglagay tayo dito ng button and dalawang text box. Or text box. Yan. For the kasi dito sa data natin, we have the we have the student ID, student name, and college. So, dyan tayo mag insert.
So, siguro maglalagay din ako ng label para hindi tayo malito. So, ito yung name. Palitan ko na lang ng name. And, anong pangalan na? So, college. Palitan na natin siya ng college. College. Yan. So, ito naman yung button. Palitan natin siya ng word na insert or create. Kasi CRU din ako. Create tayo. Create. BTN. Palitan natin to ng BTN. Create. So, insert or create. Same lang naman. So, yan. Double click natin yung create. So, ay. Dapat hindi ko na ba kinilik niya na. So, anyway. So, gawa tayo dito ng function ulit. Private void. Create. Create. So, private void create. Dito sa private void create, same lang naman yan sa insert or create anyway. So, gawa tayo ulit ng string query or create, no? So, palitan natin ng ano, create query create query. So, string lang to Okay, ang malilito dyan. String, pero yung laman ng string is siya yung query ng ano, ng SQL query siya. So, okay lang naman caps lock or hindi. Anyway, para safe. Insert into yung query is student. Student. Open, close. Yan. Student. Student. Tapos yung college ang modify ang pag-insertan natin, no? Tapos value. Values. Dapat caps lock yata. Pero okay lang naman yan kahit hindi caps lock. Tapos yung param natin. Parameter. Dito sa parameter, ito yung parang connection siya na mag-locate sa database. Maglo-locate sa variable, parang ganun. Anyway, naturo naman na to. So, student name, hindi ko na siya i-caps lock na. Student name, tapos, uh, college. Huwag niyo kakalimutan yan, ha. Student name, college. Tapos, lagay kayo ng, ay, huwag na pa. So, ayan na lang muna. Ayan, yan. Okay na, no? Tapos, next naman is, ito, pwede ko na yan copy paste siguro, pero copy paste ko. Wag na siguro na. Wag na copy paste. Iwasan ko muna yung paste using SQL. SQL connection. Connect. Kailangan natin mag-connect. Ito, basic lang naman to kaya paulit-ulit yung connection natin. Or connect na lang. Connect. New SQL connection. And yung connection string natin, which is connection string. Almost the same lang naman ng unang process natin. No? Tapos, lagay ulit ng try catch statement dito. Para safe lang sa code. Para iwas error. Or kung mag-error lang. Mag-error naman, madali. Kasi, magko-connect tayo dito. Mag-open tayo ng connection. And, yan, using command. Using SQL command. Refer to ano, command. Ito, SQL command. Command equals new SQL command. Tapos, dito sa SQL command, yung query natin, which is yung create query, tapos yung connection, or yung connect, connect, auto connect, may auto ano naman yan.
So, okay. Open, close pa rin bracket. Tapos dito, kailangan natin mag-initiate ng command or command parameter, no? Ito ang command, which is yan, SQL command dot parameter. Parameter dot add, with value. Yan. And so add with value. So inside the add with value, maglalagay tayo dito yung ito. Yan. Yung ginawa natin query at name or yung student name. So, kaya malilito po dyan, no? Tapos, next naman is, kailangan natin ma-retrieve yung ito. Kasi, itong sa text box, ipapasa natin yan dito sa at name using the SQL command and papunta dito sa SQL query. So, ayan, at name na yan, mapapalitan yan ng itong text box. So, dito sa text box, we have name it na text box 1, no? So, palitan ko yan text box 1 na yun, pa din yung kaya malito, no? Input, name, input. Tapos dito naman sa baba, ah, college, input. Okay. So, yan. So, dito, name, yan, kunin natin yung name.input dot text. Okay. Tapos, kailangan natin siyang i-save to string. Ha? Huwag niyo kalimutan na i-convert siya sa to string. Although, pwede naman kahit walang to string, pero safety purposes, para string talaga. String lang yung pumasok sa kanya. So, copy-paste ko na lang to. Medyo matagal eh. Yan. So, college. Hindi yung i-gaya nyo lang ito ah. Huwag nyo. Yan, dapat same siya. Tapos, college input. College input the text. So, ayan. Yung command natin. So, ngayon, kailangan natin dito maglagay ng int rows affected. So, kailangan natin i-ano na. Gumawa ng ano, execute query. Kailangan natin mag-execute ng query dito. So, command, tawagin natin yung command, then execute non-query. So, ito para execute non-query para safe palagi hindi ma-breach yung ano natin yung SQL kasi dito nangyayari yung ano eh, yung parang mag-insert tayo ng ano. Ito kasi pag in-input natin yung query, may mga dati may kwento yan na wala pa itong execute non-query na yan. Wala pa yung function na yan, automatically nag-query na siya. So, kapag in-insert natin yan sa text box, itong yan, since string lang naman yan, upon query or execution ng ng SQL, nai-inject. So, dito, or I think familiar kayo din ng SQL injection na tinatawag. So, yun. Kaya we have the execute ng query para i-check niya muna kung yung nilagay ba natin na code dito is non-queryable or hindi siya SQL query. O kung SQL query naman, i-convert na lang yan yun. So, hindi siya mag-execute dun sa SQL server natin. So, ayan. So, that's why we have this execute non-query. So, yan. Okay na yan. So, maglalagay na lang ako dito ng message back that show na okay yung insert natin na data. Insert insert it's okay, insert that. So, or successful, insert successful. Pag may error naman, ayan. So, instead na mag-close yung application natin, show niya na lang itong error nito. So, try natin. Try natin. And so, yan. Hanggang 7 lang, no? So, maglagay ako dito ng QWERTY. College of CICT, I guess. So, create. So, ano kaya magiging result niya? So, hindi nag-run. Or parang may mali yata, no? Ah, hindi lumabas yung message box. So, ulitin ko. Okay.
Okay. Kasi, sorry na, tao lang, kakamali. Hindi natin nalagay yung function na ito. Okay, ulit. Sorry na, tao lang po. So, QWERTY and CIC. So, create. So, yeah. Okay man, insert done. So, hanggang 7 lang ba kayo, no? So, retry ko lang, start. Since, okay, hindi siya nag-insert. So, probably, may errors code natin. Insert into student. So, si student, try natin i-debug po, no? Student. Yan, okay. Insert into student. Student name. Okay. So, ito yung mali ko. Student name and college. So, ayan yung isa sa mga error ko, no? So, try ko na. So, bakit di naggana yung exceptions? I don't know. Kasi tama naman siguro, no? ICT. So, create. And, yan, done. So, retry ko lang natin kung na-insert na ba siya. So, ayan. Okay na. So, yan. Dito sa create, please be minded na lang po sa code nyo, no, na since string po ito, mahirap ma-identify yung error or minsan walang error. Mag-error naman minsan, pero minsan walang error. So, siguro pag ito yung namali nyo, mag-error yan. Mag-show yan ng error kasi yung parameter niya. Pero pagdating dito sa query, hindi siya mag-error, magsisend ng error kasi just like a string lang naman siya. So, yan. Okay na yung create natin. So, next naman is gumawa naman tayo ng, okay na to, no? Gumawa naman tayo ng update. So, kaka-copy paste ko na lang siya para same siya, no? So, dito sa update, instead na name, ang kukunin natin, yung ID na lang. Palit natin siya ng ID. So, ID, ayan, kung anong college. Ayan, so, palitan ko to yung variable, text box na to. So, ID, text, ID text na lang para madali na. So, college, text, and update. BTN update. So, ganyan. So, instead of create, update na siya. Kinapi-paste ko na lang po, no? Huwag ko yung malito, okay? So, yan. So, next part is gumawa tayo ng functions na pang-update naman. So, private void, update. So, pwede nyo lagyan dito, update name na. Para hindi kayo malito, no? Update name. Same query lang naman. Same function or same code lang naman. Dito sa update, string, update query, or update na lang. Ang haba naman ng may query. Yan. Dito sa string or query, yung query natin, lagyan natin dito update. Um, ano ba? Ano ba yan? Student name. Student. Yung table, no? Table. Set college equals at college. College. Kasi yung i-update natin, where caps lock na lang. Pwede naman hindi caps lock. Gagana yan. Where student, ay, tama ba? Oo, tama. Student ID. Student ID. Ita-target natin yung ID. Kasi one of the pinakamadaling target is or yung naka-unique identifier natin dito yung is yung ID. So, lagay ko na lang dyan ID. Ito, variable lang naman to. Dito natin ipapas yung data sa parang so, update student. Ito yung table and set college. So, set college and yan, at college where student ID. So, ito, update ano pala no, ang i-update nagawa kong college. So, dapat pala, hindi ito name. Update college. Okay? Kasi yung i-update natin is yung college. So, using, ulitin lang naman natin yung dito. Same command lang naman yan. SQL command.
SQL command. Kailangan natin gamitin si SQL command. Ay, wait lang ha. Mali. Kailangan pala natin dito mag connection string muna. SQL, using SQL Connect. So, kailangan natin mag-establish muna ng connection pala. SQL connection. SQL connections. Connect. Ulit-ulit lang, no? Kasi hindi ko naman siya ginawang OOP muna. So, for the purposes, learning purposes. So, connection string. Yan. Thank you, Intel J. Dati walang Intel J. Ang hirap mag-code. So, open natin yung connection. And yan, dito na tayo maglalagay ng um, siguro after the connection na open, dangan na kita malagay ng try catch. So, magandang napapractice din ninyo yung try catch na yan. Okay lang naman yan kasi after the connection string, yan na natin ilagay yung connect. I-open natin yung connection. Yan sa loob kasi para hindi mag-error masyado. Tapos, so yan, using parameter na naman tayo ay command, using command kasi execute natin yung SQL command. Ay, mali. SQL command. Kailangan natin maggamit ng SQL command dito. SQL command. Another ulit. So, pwede naman gawan yan ng diskarte. Ay, mali. I forgot the equal. SQL command. Yan, para wala. Thank you, Intel J. So, ngayon, gumawa tayo dito ng connect and yan, update. Kailangan natin yung query. Pwede nyo may ilagay na dyan yung query pero para mas malinis yung code, connect. So, this is the update or yung SQL query natin and yung connect, which is yan, yung connection string. Siya na yun. Okay, connect na natin sa SQL. Tapos, next step is kailangan natin pagganahin yung command. Ay, mali. Sorry. Command dot parameter add with value. Add with value, open close. Yan. Sa add with value, same, halos same lang naman yung ginamit natin dito sa ano. Yan. Halos same lang naman siya. So, add value, kailangan natin kunin yung college. At college. Yan. Update. Um, yung text box po. Text box ng college. So, college text. Okay, malilitid po yan ah. College text dot text dot to string. Yan, so sinave ko lang siya to string para safe lang palagi. Type ko lang yung code. Don't forget the open close parenthesis. Copy paste ko na lang to yung yung isa yung ID. Sa ID naman, ID text. So please huwag po kami dito dyan na ID text. So, next naman is execute ng query. Expected. Although di naman yun kailangan yun. Ito na lang. Command dot execute ng query. Yan. So, hindi ko na pala kailangan yun eh. Nahihirapan ako magpaikot. Hindi ko naman gagamitin. Hindi naman natin show. So, update. Update. That. Or palitan natin successful naman. Update successful. So, error. Yung try catch error natin. So,
error. So, para ma-check natin kung error, no? So, yan lang naman. So, try natin i-test yung update. So, dito sa update, since si ID yung primary ano natin, so student ID, ta-target natin yan si ID. So, siguro gusto ko si i-update si 8, yung ID which is student ID yan. Tapos yung college, example nag-transfer siya sa um, saan pang college yan? So, CIT. So, check, update. Silly me. Sorry na. So, kailangan pala natin i-register itong update sa object natin. Event handler. Okay. ID 8. Tapos, CIT na dash siya. Hindi siya CICT. Nagkamali lang na. So, update. Ah, update successful. So, rerun lang natin para ma-check natin kung nag-apply or nag-check ba yun. So, boom. Okay naman. So, we're done with the update. So, ulitin ko po na. Reminder lang po. Dito, kapag hindi sa inyo nag-update, paki-check po nung update. Yan, yung table, yung college, where ID. So, ito, where ID is yung tatarget natin. Papalitan natin yung college and yung ID. So, pwede natin palitan yan ng student name, etc. And so, and basic. Basic na. And so, ano naman, delete yung last na part. Yung, meron tayong create. Ito, create, read, update, and yung delete. So, sa delete naman po, madali lang naman yan. Ang kailangan lang naman natin dito yung ID. Pero kapag madami na yung data, minsan kailangan na natin ng multiple um, column na ita-target. So, yan. Delete and delete. Sorry po akong hindi medyo clear ang aking pinagsasabi. So, palitan ko yan. And delete. So, dito naman sa delete, another function na naman, no? Private, void, wait, void, delete. Yan, void, delete. Sa delete naman, yan, pinakang madaling function yan, I think. So, establish na naman tayo ng ano, query. Ulit-ulit lang. So, pwede nyo yan gawa ng strategy. Gawa kayo ng class or function na nandun na lahat yung CRUD or gawan nyo na ng class para i-call nyo na lang yung class. Hindi na kayo paulit-ulit. So, dito, delete query, yung SQL query, delete from. So, magdi-delete tayo dito sa table student. Yan, student where. So, ita-target na lang natin yung ID dito. No, yan, ID. Student ID equals at ID or string ID. Yan, ID. Again, using SQL connection. SQL, medyo mahaba na yung video no? Saan makapag-upload ako. Connection, SQL connection, connect, call SQL connection. So, dito sa SQL connection, you need to put the connection string. Right. So, okay. So, try na naman. Try catch. So, try natin i-run itong code. I-open muna natin yung connection. And using SQL command. Yan, SQL command. Dali. So, command or execute. Bala kayong variable name nyo. SQL command na ako. SQL command and itong query. Balik ko. Same lang naman yan. Oops. Query and connect to DB.
connect to DB. So, and okay. So, command param or parameters, command parameters that add with value. We need to add value kasi ito yung ano natin, syntax. May different kind, may ibang CRUD function naman pero ito yung pinakang madali or pinakamadaling magets para sa akin. Naging madali lang siya maintindihan baga. Agree ba? So, I think agree naman na. Sorry. Bakit nga wala tayong online class? Okay lang yan. College na kayo. I look forward sa inyo. Kaya siya. Nga dati na yung pandemic. Wala pang chat GPT. Sorry. Ang laking tulong kasi ng chat GPT ngayon eh. So, kailangan natin makuha yung eto, yung text. ID ko na siya napalitan na lang. So, ID, text. Nagpalit ako ng variable name dito kasi baka ito yung matarget niya. Na, tama. So, ayaw. Delete ID. Yan, okay. In-accept niya na. So, delete ID. The text. Um, yan, the text. Hindi, convert ko muna siya to string para hindi siya code. Kasi since gagamit naman tayo dito na ipaparse lang naman natin yan sa integer. So, minsan kasi kapag walang toString, hindi text ang nire-return niya. Parang coordinates. Parang bang tawag doon. So, anyway, that's good enough. Command, the execute ng query. And yan. Tama ba? Execute command ng query. What may end? Message box. And that show delete successfully. Then, just delete. Yan. Tapos error. Deletion. Error. So, ayan. So, before that, yung palagi ko nakakalimutan, i-register natin yung function na ito dyan sa object natin. Or delete btn. Btn delete object. So, on clicks. So, ayan yung delete. So, try natin start yung query. Ay, yung Windows app. Yan. So, anong gusto nyo i-delete dyan? So, siguro di-delete ko na lang itong Kirby. Ayan. Since file. So, delete. Okay. Okay naman da. So, itong number 5 ang dinelete ko no. Try natin i-run yung application. So, yeah, wala. Na-delete yung 5. So, yan. Kapag nag-error na naman, check nyo palagi ito yung table, yung student ID. So, medyo strict din dito sa query na ito. Pero, sa ano, sa kung it's either caps lock or not, walang problema kayo dyan. Hindi yan case sensitive. Pero, sensitive yan sa spelling. Sorry, namali-mali yung spelling ko minsan kasi. So, yan yung kailangan yung reminder. So, pagdating dito sa parameters at value, yan, delete id.text to string. Kinonvert ko siya sa integer kasi dito sa SSMS, sa database natin, naka-register yan as integer. Ayan, int. So, kapag nag-input tayo dyan ng hindi integer, mag-error yan. So, pwede nyo yan i-try. So, yan. So, okay na. Congrats. Sana nakuha nyo po, no? Hindi ka siya mapakali kaya nag-give ako kanina video. So, mga ano kayo, mga college kayo, alam, kaya nyo yan. Gagaling nyo mag-code eh. Talo nyo pa ako eh. And, congrats. We have successfully created basic CRUD operations. Thank you.